Breaking news mga kabayan, Pilipinas maglalaan ng bilyong piso para sa Spratly Islands. Ito na ba ang sagot laban sa geopolitical pressure ng China? Pangalawang breaking news. Kooperasyon ng Japan, Amerika at Pilipinas lumalakas sa gitna ng tumitinding presensya ng China sa West Philippine Sea. Pangatlong breaking news. Taiwan nagtatayo ng makabagong air defense system sa gitna ng tensyon sa Taiwan Strait. Bagong sandata ng Taiwan, inspirasyon mula sa Ukraine War kontra China. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nangako ang Japan, Pilipinas at United States na palalakasin pa ang kanilang ugnayan sa ilalim ng trilateral arrangement sa harap ng lumalaking tensyon sa regional waters. Ayon sa tanggapan ng Presidente ng Pilipinas, matapos ang virtual meeting sa US President at Japan Prime Minister, ang tatlong bansa ay nagkasundo na pahusayin at palalimin ang economic, maritime at technology cooperation nito. Narito ang pahayag ni President Marcos sa nasabing pulong. Base na rin sa communication office nito. Ako ay nagtitiwala na ang ating bansa ay patuloy na magtutulungan upang mapanatili ang mga tagumpay na nagawa natin sa pagpapahusay at pagpapalalim ng ating mga ugnayan. Ayon pa sa Marcos Office, pinuri rin ni Biden ang presidente ng Pilipinas para sa kanyang diplomatic response sa agresibo at coercive activities ng China sa South China Sea. Ayon pa kay Biden, ang Pangulo daw ay optimistic at sinabi niya na makikita din ng kanyang successor na si Donald Trump ang value ng pagpapatuloy sa partnership. Ang newly elect US President na si Donald Trump ay inaasahan din na posibleng mag-take over sa susunod na Lunes. Samantala, sa iba pang mga balita, ang latest annual Philippine budget na 1.65 billion pesos ay allocated para sa pagde-develop ng airport. Gayon din ang 300,000 pesos para sa mga trabaho sa sheltered port. Higit sa 1 bilyong piso ang hiwalay na inilaan para sa isa pang sheltered port facility sa Nanshan Island na aabot sa halos 160 kilometers sa silangan ng T2 Island. Ang pera ay makakatulong na ponduhan ang 1.5 kilometer extension ng nag-iisang airstrip ng T2 Island, sapat para magamit ng ilang variant ng F-16 fighter, pati na rin ng mga light combat at transport planes. Ang T2 Island, na kilala sa Maynila bilang Pag-asa at sa China bilang Zhongye, ay ang pinakamalaking feature na inookupahan ng Maynila sa rehiyon. Naghuhus ito sa isang Coast Guard station na nilagyan ng mga radar at ng iba pang monitoring equipment, pati na rin ang humigit kumulang 200 sibilyan. Ayon kay Colin Ko, isang senior fellow sa S. Rajaratnam School of International Studies sa Singapore, para sa panig ng China, medyo magbabago ang equation dahil nangangahulugan daw ito na ang Chinese maritime presence sa mga contested areas ay hindi na mananatili sa pagiging unchallenged nito. Sinabi ni Ko na ang mga pag-upgrade ay makakatulong sa Coast Guard ng Pilipinas na i-challenge ang mga puwersang pandagat ng China sa lugar. Ngunit nagdulot din ito ng mas mataas na panganib sa mga close encounters at potential escalation. Sa iba pang mga balita, pumirma ang Taiwan sa isang major arms deal kasama ang Estados Unidos na iniulat na nagkakahalaga ng humigit kumulang $312.9 million para makuha ang National Advanced Surface-to-Air Missile Systems o NASAMS. Ang Taiwan State-Owned News Agency na CNA ay nagulat na ang kasunduan na nagpapalakas sa mga kakayahan ng air defense ng Taiwan ay nilagdaan kamakailan ng Taiwan's defense mission sa US at ng American Institute sa Taiwan, kung saan ang kasunduan ay nakatakdang tumagal hanggang 2034.
Nakuha ng NASAMS ang prominence nito gawa ng performance sa ongoing conflict sa Ukraine, kung saan ito ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pag-counter sa mga missile at air threats, pangunahing ide-deploy ang mga system sa mga pangunahing lokasyon sa buong Taiwan, kabilang ang Songshan District ng Taipei at Tamsui District ng New Taipei. Bilang karagdagan sa mga NASAMS system, sakop din ng kasunduan ang pagkuha ng mga radar system. Isang radar system na nagkakahalaga ng $192 million ang ilalagay sa mga pangunahing lokasyon sa New Taipei, Miaoli, Kaohsiung at Hualien. Bukod pa rito, ang isang $228.2 million na radar network ay nakatakdang itatag sa Taipei, Pingtung at Hualien, kung saan ang lahat ng mga system ay inaasahang magiging fully operational sa 2030. Ang militar ng Taiwan ay sabik na isama ang makabagong teknolohiyang ito bilang bahagi ng mga pagsisikap nitong palakasin ang mga depensa sa gitna ng lumalaking military tension sa Taiwan Strait. Ang kontrata na unang inihayag noong Oktubre ay kinabibilangan ng pagbili ng 3 NASAMS system. Bawat isa ay nilagyan ng AN MPQ-64F1 Sentinel radar. Bukod pa rito, ang deal ay nag-e-encompass sa iba't ibang advanced hardware tulad ng mga fire distribution center, canister launcher system, electro-optical infrared system, at tactical control center system. Ang systems ay may integrate kasama ang AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles Extended Range na na-tailored naman specifically para sa NASAMS. Ito ay armado ng standard Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles Extended Range. Ang NASAMS ay may kakayahan na atakihin ang target nito sa layong aabot sa 20 miles at may altitude na 1,000 feet hanggang 50,000 feet. Simula pa nung unang paglahok ng mga sundalong North Korean sa digmaang Russian-Ukrainian, ang mga ulat ay nakakatakot. Karne ng aso para sa rasyon, halos walang pagsasanay, at ipinadala ng diretso para mamatay sa frontline. Ang pagtrato ng Russia sa mga sundalong ito ay walang iba kundi malupit. Ngunit ngayon, ang kakilakilabot ay naging mas madilim at mas kasuklam-suklam. Kahit sa kamatayan, hindi makatakas ang mga sundalong ito sa kalupitan ng Russia. Ang kanilang mga napinsalang katawan ay sinusunog na ngayon hanggang sa hindi na makilala. Ang mga mukha nila ay natunaw at ang mga pagkakakilanlan ay nabura. Ngunit ano ang posibleng mag-udyok sa isang rehimen sa ganitong kalupitan? Panoorin ang video na ito para malaman. Sa kasamaang palad, walang exaggeration dito. Ang mga kalupitan na pinag-uusapan natin ay hindi lamang mga rumors o labis na mga paratang. Kumpirmado ito ng walang iba kundi ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky mismo. Sa isang post na ibinahagi sa X, dating Twitter, noong December 16, 2024, inihayag ni Zelensky, sinusubukan ng mga Russian na literal na sunugin ang mga muka ng mga sundalong North Korean na napatay sa labanan. Ngunit ang revelation na ito ay hindi lamang isang statement. Mayroon itong patunay. Isang nakakatakot na 31-second video na ibinahagi sa opisyal na account ng X ni Zelensky at Telegram channel ay nagpapakita na eksaktong inilarawan niya. Sa ika-24 seconds, makikita mo ang isang grupo ng mga tao na sinusunog ang tila bangkay sa isang snow-covered slope. Ang mga subtitle ay nagsasabi nito, sinusubukan ng mga Russian na itago ang mga mukha ng mga sundalong North Korean kahit napatay na ang mga ito. Ang footage ay naglalarawan ng mga resulta ng mga labanan sa rehiyon ng Kursk sa Russia. Ngunit gaano man katiyak ang mga kakilakilabot na ito, ang sobrang kalupitan ay ginagawa silang almost surreal. Ang kampanya ng pagkawasak ng Russia ay nagbunga ng hindi mabilang na mga ulat ng mga kalupitan. Ngunit kahit ang ebidensya ay nakuha sa video, parang isang bangungot na masyadong nakakatakot para ito'y maging totoo. At ang bangungot na ito ay nagtatanong, bakit? Bakit ang mga sundalong North Korean ay mga pawn na sa ganitong mapanlinlang na digmaan na kahit ang kanilang kamatayan ay nabura sa pinakamasamang paraan? Ang sagot ay,
calculated pragmatism. Ang Russia ay desperado na itago ang mismong presensya ng mga sundalong North Korean sa digmaang ito. Officially, hindi pa umaamin ang Moscow o Pyongyang sa kanilang pag-deploy, bagaman pareho itong gumawa ng mga malabong pahayag na nagtatanggol sa kanilang karapatan sa pakikipagtulungan sa militar. Ngunit sa kabila ng mga desperado at nakakatakot na pagtatangkang ito, hindi maikakaila ang katotohanan. Nakumpirma ng Ukrainian intelligence at ng international observers na hindi bababa sa 10,000 na sundalong North Korean ang ipinadala upang lumaban sa digmaan ng Russia, na ginagawa ang kanilang presensya na the largest known involvement sa conflict na ito ng isang bansa na hindi direktang apektado. Malinaw ang dahilan ng pagiging lihim nito. Ang alyansang ito ay lubhang nakakahiya para sa Russia. Ito ay isang pag-amin na ang kanilang sariling manpower ay hindi sapat upang mapanatili ang war effort, na pinipilit ang bansa na umasa sa isa sa mga pinaka-isolated at mapaniil na rehimen sa mundo. Sa pamamagitan ng pagsunog sa mga katawan ng mga napatay na sundalong North Korean, maaaring umaasa ang Russia na burahin ang anumang patunay ng kanilang pakikilahok bago pa ito lumabas. Ang pangalawang posibleng paliwanag para sa ganitong nakakatakot na kilos ay isang pagtatangka na takpan ang malalaking pagkalugi na naranasan ng mga sundalong North Korean. Ang mga sundalong ito ay dinala upang madagdagan ang mga ranggo ng Russia, na nagdusa ng nakakagulat na 777,720 na pagkalugi mula February 24, 2022 hanggang December 24, 2024 ayon sa General Staff of Ukraine's Armed Forces. Ngayon, ang mga sundalong North Korean ay bumabagsak din tulad ng mga langaw. Desperado si President Vladimir Putin ng Russia na pigilan ang mundo na malaman ang tunay na halaga ng kanyang pag-asa sa mga dayuhang mandirigma. Ang mga sundalong North Korean ay naiulat na nagdusa ng malaking pagkalugi sa battlefield. Simula nang pumasok sa labanan noong unang bahagi ng December, hindi bababa sa 1,000 sa mga sundalong ito ang nasugatan at daan-daan ang napatay. Inilagay ni Zelensky ang bilang na mas mataas pa sa 3,000 na napatay o nasugatan. At ang mga ulat mula sa battlefield ay nagpaint ng isang nakakagulat na larawan kung paano tumaas ang mga bilang na ito sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga unang naiulat na bilang ay medyo maliit kumpara sa kasalukuyang mga estimates. Halimbawa, 30 na sundalong North Korean ang napatay o nasugatan sa mga sagupaan malapit sa mga villages ng Plekhovo, Feroshba at Martinovka sa loob lamang ng single weekend ayon sa Ukraine's Defense Intelligence. Ang Ukrainian Special Forces ay nag-ulat ng similar numbers. 50 na sundalong North Korean ang napatay at 47 ang nasugatan sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi dapat nakakagulat na ang mga pagkalugi ay mabilis na tumaas sa Kursk, kung saan ang mga unit ng North Korean ay nakikipaglaban kasama ang mga puwersa ng Russia. Ang mga taktika na ginagamit ng mga unit ng North Korean ay ang pangunahing sisisihin sa mga malalaking pagkalugi na ito. Makikita mo, iniulat ng mga saksi na ang mga sundalong ito ay naglunsad ng mga pag-atake ng infantry na kahawig ng Korean War, na may mga wave ng mga sundalo na sumusulong sa mga outdated formations. Ang mga unit ng Ukraine na mahusay na armado ng mga drone at modernong sandata ay lubos na sinamantala ang mga kahinaan na ito. Halimbawa, ang Faust unit ng Ukraine's Special Forces ay nag-ulat ng pag-neutralize ng 33 na sundalong North Korean gamit ang mga light drone, na napansin na ang mga sundalo ay nagtangkang magpaputok pabalik sa mga drone o tumakbo. Tila pinagtibay nila ang taktika ng Russia ng freezing sa lugar kapag lumitaw ang isa, kahit na ang mga intercepted communications ay nag-highlight ng nakakagulat na sukat ng mga pagkalugi ng North Korean. Sa isang tawag na released by Ukraine's Security Service, ang SBU, isang nurse sa isang ospital sa Moscow, ay naglalarawan ng mga tren na puno ng mga nasugatang sundalong North Korean na dumarating mula sa Kursk.
200 sa loob lamang ng 2 araw. Inihayag ng nurse na ang mga ward ng ospital ay nililinis partikular para sa mga sundalong ito at nahihirapan ang mga tauhan na makipag-usap dahil sa language barrier at mahigpit na pagbabawal sa pakikipag-usap sa English sa kanila. Mapait niyang tinanong ang kanilang katayuan. Elite ba sila o ano ang mga Korean na ito? Malinaw, kahit na ang mga naatasang magamot sa mga nasugatan ay nalilito sa kanilang biglaang pagdagsa. Ang pag-deploy ng mga sundalong North Korean ay nilalayong palakasin ang mga ranggo ng Russia. Ngunit sa halip ay naging isa pang logistical at pampulitikang sakuna. Ang pagkilala sa mga pagkalugi na ito ay maghahayag ng lumalaking desperation ng Putin's war effort. Kaya sa halip na parangalan ang mga sundalong ito, pininsala at sinunog niya ang kanilang mga katawan. Ang brutal na pagtatakip na ito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Mas pinahahalagahan ng Russia ang kanyang salaysay ng lakas kaysa sa buhay ng kanyang tinatawag na kaalyado. Para sa mga sundalong North Korean, kahit ang kamatayan ay isa pang yugto sa kanilang exploitation. At para sa kanilang mga pamilya pabalik sa North Korea, well, maaaring hindi nila malaman ang katotohanan na nangyari sa kanilang mga anak, kapatid o ama. Sa halip, may iwan silang may vague, state-approved lies habang ang mundo ay nakasaksi sa tunay na mga kakilakilabot na ipinataw sa mga sundalong ito. Gayunpaman, ibinigay ang kamakailang na i-publish na ulat ng New York Times. Ligtas na ipalagay na hindi sinusubukan ni Putin na itago ang mga pagkalugi ng North Korean kay Kim Jong-un, ang kataas-taasang pinuno ng bansa. Makikita mo, sa una, ipinapalagay ng mga Western analysts na ang hindi pangkaraniwang alyansang ito sa pagitan ni Putin at Kim ay ang huling pagsisikap ng Moscow upang punan ang mga ranggo ng Russia. Ngunit lumalabas na ang pag-deploy ng mga sundalong North Korean sa Russia ay hindi ideya ni Putin. Naniniwala na ngayon ang US intelligence sources na ang Pyongyang, hindi ang Moscow, ang nag-propose ng ideya ng pagpapadala ng mga sundalong North Korean upang lumaban sa Ukraine. Siyempre, si Putin na laging sabik na palakasin ang kanyang naghihirap na war effort ay tumalon sa pagkakataong tanggapin ang alok ni Kim. Simula noong August 2024, tinatayang 10,000 hanggang 12,000 na sundalong North Korean ang ipinadala sa Kursk Oblast, na nakapasok sa mga unit ng Russia sa isa sa mga pinakamadugong theaters ng conflict. Ngunit para kay Kim, ang pagpapadala ng kanyang mga sundalo upang mamatay ay hindi isang trahedya, ito ay isang transaksyon. Ayon sa mga opisyal ng US, hindi umaasa si Kim sa agarang pagbabayad. Naglalaro siya ng long game, umaasa sa suporta ng Russia sa hinaharap sa mga diplomatic disputes, crisis, and crucially, access to military technology. Ang malamig na kalkulasyon na ito ay maaari ring ipaliwanag kung bakit ang mga sundalo na ipinadala sa Russia ay hindi naiulat na pinakamahusay sa North Korea. Ang mga sundalong ito ay poorly equipped, poorly trained, at poorly regarded. Marahil ay pinili ni Kim ang mga itinuring niyang pinakamadaling itapon. Alam niya ang kanilang kapalaran. Alam niyang haharapin nila ang pagpatay sa battlefield. Wala lang siyang pakialam. Ang totoo, hindi kailangang makita ni Kim ang mga nasunog na muka ng mga sundalong ito upang malaman ang kanilang pagdurusa. Pinayagan niya ito at ngayon ay nakikinabang siya mula rito. Tungkol naman kay Putin, hindi siya gaanong naiiba. Habang naglalaro si Kim ng long game, nakatuon si Putin sa isang bagay, ang kaligtasan. At ang pagtatago ng katotohanan tungkol sa mga sundalong North Korean ay mahalaga sa kanyang quest. Hindi dapat payagan ang mundo na makita kung gaano siya kadesperado. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagsunog sa mga muka ng mga napatay na sundalong North Korean ay ang pinakabagong taktika na ginamit ng mga puwersa ng Russia. Bagaman ito rin ang pinakamasasama. Sa katunayan, nagsikap ang Russia upang itago ang pagkakakilanlan ng mga sundalong North Korean at panatilihing lihim ang kanilang presensya sa Russia. Nagsimula ito sa kanilang pagsasanay sa Russia. Ayon kay Zelensky,
Ang mga sundalong North Korean ay ipinagbabawal pa ngang ipakita ang kanilang mga muka sa panahon ng pagsasanay. Sinubukan ng mga Russian na burahin ang anumang ebidensya ng video ng kanilang presensya. Tama iyon. Sa sandaling dumating ang mga sundalong ito sa Russia, ginawa ang lahat ng effort upang alisin ang anumang bakas ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit hindi ito tumigil doon. Ang mga sundalong ito ay binigyan din ng fake military documents na may mga pangalan at lugar ng kapanganakan sa Russia, tulad ng kamakailang inihayag ng Special Operations Forces ng Ukraine. Nang nasamsam ng mga puwersang ito ang mga dokumento mula sa mga napatay na sundalo, nakita nila ang mga ID ng militar na halos blanko.